500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon.
Salamat, Panginoon, sa iyong bundang misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Ang taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyong loob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo ang kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayaman dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay Huwebes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang gabi po. Magandang gabi naman po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Magtatapos na po ang Christmas. Tingnan yung mabuti yung mga decorations natin, no? Dahil sa susunod na linggo po, wala na po iyan. So, samantalahin natin ang magagandang araw sa buhay natin. Kasi kung minsan o kadalasan, alam mo naman natin ito, no? Napagkatapos po ng Christmas, ano na ang kasunod? Krisis. Huwag naman sana, no? Pagdasal natin, no? Ngayon na nararamdaman na natin yan, yung krisis sa buhay natin. Ilang mga simbahan ang pinapasara, di po ba? No? So nakikita natin na parang sabihin natin kung minsan kailangan natin maging propeta kadalasan sa buhay natin. Ano maging propeta? Magsalita ng totoo at depensahan natin ang katarungan. Ano po?
At ito ang hamon sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Ito ang sasabihin sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. So sa mga sandali sa buhay natin, mga kapatid ko kay Kristo, na tayo naduduwag para magsalita ng katotohanan at ipakita ang katotohanan, hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa lahat ng mga bansa ang iyong liwanag na walang hanggan. Sa pagpapakita ng iyong anak, kaming sambayanan mo ay makasamba nawa sa Kanya hanggang kami ay makaharap sa liwanag na walang wakas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos ay napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwina, siya naway idalangin nitong bayan, kalingainawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Naway yaong kanyang ngalan
ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa'yo tanang bansa nitong mundo. Magsitayo ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakihan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Minsan pag makinig ako ng kantang Isang Linggong Pag-ibig, natatawa ako at nalulungkot din. Bakit? Hindi ko na po in-expect nyo kakantahin ko ano? Hindi po. Natatawa ko at nalulungkot. Bakit? Dahil parang istorya din siya natin. Istorya din siya natin mga Kristiyano. No? Na yung pagmamahal natin sa simbahan, pagmamahal natin sa Diyos, ay kadalasan parang isang linggong pag-ibig lang din po. No? Nakikipagtagpo tayo sa Diyos, na mahal natin ang Diyos, no? Iyak-iyak pa tayo, tingin ganyan. Tapos ilang araw lang kakalimutan na natin ang Diyos. Balik tayo sa ating pagkakasala. Di po ba? Christmas, yes. Na-amaze tayo sa ating Panginoon, sa sabsaban. Na kalimutan na natin yung sabsaban, napakaduming lugar pala, no? Napakabahong lugar pala, dyan siya isinilang, pero amaze na amaze tayo. Makakita ng isang Belen, no?
Pinalakpakan natin kung ano yung mga naisip nating mga pagdiriwang, no? Pero kung titingnan mo mabuti, sabsaban po yan, manger. Sino mga kasama dyan? Mga hayop. Celebrate Christmas, kaya nga sabi ko, pagkatapos ng Christmas, crisis. Pagkatapos ng Christmas, crisis. Totoo yun, crisis. What? Crisis of what? Crisis of faith. Yes, we have that. Pagkatapos ng Christmas, nakakalimutan na natin siya. Na-amaze tayo na madaling araw, nagsisimba tayo, ang daming tao sa ating simbahan. Kahit na bawal yung maraming tao, hindi talaga mapigilan. No? Pero pagkatapos ng Christmas, ano na ang nangyayari? Saan na ang ating mga kapatid? Para bang sinasabi natin, once a year lang sila magsimba? Once a year lang sila magsimba? So ganyan, na-amaze tayo, no? Sa Christmas katapos, wala na. Kung titingnan din natin, no? Palapit na yung ating Lenten season, di po ba? May kumakanta ng, ano ba yung kanta natin sa Palaspas? Linggo ng Palaspas? Hosanna. Hosanna to the King, to the Son of David. No? Hosanna to the Son of David. No? Worship natin siya, pinipraise natin siya, pero the same people actually, no? Yun din sila ang sumigaw ng ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. So all things change. Why? We don't have that consistency of tunay na pagmamahal. Kaya nga sa ating first reading, sabi, di ba, ano ang tunay na pagmamahal sa Diyos? Sundin ang kanyang kagustuhan. Sino ba sa ating sumusunod na kagustuhan ng Diyos consistently? May magtataas ba ng kamay? Hindi ko tinas yung kamay ko, ha? Pinakita ko lang sa inyo kung mayroon ba magtataas ng kamay dahil hindi ko rin po kayang itaas ang kamay ko. Kaya nga sinasabi ko, tayo. Hindi ko lang sinasabing kayo. Tayo. We are not consistent in loving God. We are not that consistent. Yan din po ang nangyari ngayon sa ating ebanghelyo. Di po ba? Nang binasa ng ating Panginoon ang kasulatan na ito sa Isaías, pagkatapos niyang basahin, no, namangha yung mga tao, pinuri siya ng mga tao, and they were amazed at Him. Kaya nga sabi sa kanya dito, pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Pero kung ituloy-tuloy lang po natin yung pagbabasa, pinutol kasi dito yung pagbabasa, no? Kung ituloy-tuloy lang po natin dito ang pagbabasa, diyan na po natin makikita na si Jesus nagsasabi na challenges para sa kanila. Yung sinabi ni Jesus ba na yung naman talaga, yung prophet is not accepted in his own native land. Ganon, no? Hindi siya pinapaniwalaan, tapos pinuri niya yung mga miracles na nangyari kay Naaman, miracles na nangyari sa isang byuda, ganon. Hindi tinanggap yon ng mga nakikinig sa kanya. At ano pang gusto nilang gawin? Kinalat kasi, dinala siya nila doon sa pinakamataas na lugar para sana ihulog doon. Papatayin sana nila si Jesus. Tingnan mo yung napakadaling pagbabago. Na-amaze sila kay Jesus dahil napakaganda na kanyang pananalita. Pero nang ituloy na ng ating Panginoon yung kanyang pananalita, na challenge niya sila, hinamon na sila ng ating Panginoon na magbago ng buhay, na maging maayos kanilang buhay, nagalit sila. Hindi na nila tanggap si Jesus at gusto na nga nilang patayin si Jesus. Yan po ang nangyayari kadalasan sa ating buhay. No? Hindi tayo consistent sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Kadalasan po, pinipili lang natin. Yung kung ano lang convenient sa atin, yes, ang Panginoon ay mabuhay. No? Mabuhay ang Panginoon sa mga pananalita niya. Pero,
pag na-prick na yung ano natin, yung ego natin, pag sinabi na doon yung mga hamon sa buhay natin, no, na wag na kayong maging marites, na wag na kayong maging pasaway sa buhay, wag na kayong maging unfaithful, wag na kayong uminom, wag na kayong manigarilyo, wag na kayong kung ano pang mga bisyo-bisyo dyan. Sabihin na kadalasan natin ay nakikialam na. Iba na to, no? So anong gagawin natin? Kadalasan po, tulad ng ayaw na natin siyang pakinggan, ulalayo na tayo sa Kanya. Dahil gusto natin yung lang convenient para sa atin. Yung sinasabi, in favor sa atin. No? Kung in favor sa atin, okay lang yan. No? Kaya nga, sa gobyerno, kung in favor sa atin, okay lang yan. Pero pag hindi na favor sa atin, yan, galit na tayo. Magsasalita na tayo. So as prophets, yun nga ang challenge sa atin ngayon, as prophets, you should speak the truth. Tulad ng ating Panginoon, alam niya na magagalit sila. Tulad ng ating Panginoon, alam niya na may masasagasaan siya. Pero hindi siya takot doon. Ang gusto lang ng ating Panginoon ay makapagsalita ng totoo. Ngayon po, alam natin lahat dito sa Maynila, ang daming devotos ng Poon Nazareno, pinaghandaan yan for how many years na pinaghandaan yan ng tao, no? Tapos sa kulang ng responsibility, no, ng mga kapatid natin na compromise yung devotion sa ating Poon. At parang napakadali lang sabihin na walang misa dyan, isara, bawal ang pumunta dyan. Parang napakadali lang sabihin. Ano? Oh, bakit yung mga malls hindi pwedeng isara? Bakit yung mga bars hindi pwedeng isara? Bakit ang simbahan parang napakadali lang ipasara? Ano na bang priorities natin ngayon? Ano na bang priorities natin ngayon? Kung titingnan natin, yung mga devotos na yan, sila bang may kasalanan? Nang dahil, no, sa pagtagsa ng mga tao sa malls o kung saan napasyalan? Pwede siguro sabihin natin, the same person siguro na masyal noon, yan din silang nagagalit yan, papasara yung simbahan. But there are a lot of people, no, na naging respectful, na sinunod talaga ang kautusan, no? Pero they are suffering because of the many irresponsibilities of our brothers and sisters, no? At ngayon pa parang iniisip natin, nape-feel natin na parang pinapanigan ng gobyerno ang pagsasara ng ating simbahan. Natutuwa ba sila na hindi tayo makapagsimba? Natutuwa ba sila na hindi natin ma-exercise ang ating pananampalataya? Natutuwa ba sila na si Jesus na ating takbuhan, na ating saklolo, ay hindi man lang natin maipakita at maipahiwatig ang ating pananampalataya? No? So, napakalungkot isipin. Napakalungkot isipin ito. Pero gaya na sinabi ng rektor ng simbahan, no, ng shrine natin sa Quiapo, sundin na lang natin kung ano ang sinasabi ng ating namumuno at magdasal na lang tayo na lahat tayo, no, biyayaan ng Diyos na kahit hindi tayo makapunta doon, no, sa ating debosyon na ito, ay makatanggap pa rin tayo ng biyayang galing sa Diyos. Sigurado naman tayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano? So, okay, let's go on with our celebration. Let us go on with our faith, no? Na sabihin natin na kulang man ng kunti, pero
maging mapayapa na lang ang lahat. Yun na lang ang ating isipin, no? Dahil laman naman natin na kaguluhan lang ang dulot pag hindi natin sinunod. Sundin na lang natin at magdasal tayo ng taimtim sa ating Diyos at tuloy lang tayo sa ating paniniwala na dulot ng ating pagmamahal sa Diyos, na ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Magsitayo ang lahat. Sa Ama ng anak na si Jesus na nagpahayag ng taon ng kabutihang loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazaret. Atin pong itutugon, Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang buong simbahan naway patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Hesu Kristo sa pangangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga nasa pamahalaan naway pangatawanan ang kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitugma ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway madama ang nakapagpapagaling na ginhawang dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamo nawa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Makapangyarihang Diyos, isinugo mo ang iyong anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamamagitan ng aming pakikipagkasundo sa iyo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalamat ka sa mahal ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami dulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Yung galing po sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo ang naghahamon sa atin na lagi nating mahalin ang katotohanan at isabuhay ang katotohanan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kunting ngiti muna sa iyong katabi. Yan. Yung ngiti na yan, baunin mo sa iyong bahay, ha? Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kay tuloy ng araw, Pasko nagdaan, ilabag ng kilala. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw natin pinakamingiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig kahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque,
ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.